Okay, magandang hapon po sa inyong lahat at muli ay welcome po sa Gospel Preaching sa hapon po na ito at salamat sa Panginoon sa opportunity na ibinigay ng Panginoon sa hapon po na ito na pangaral po ng salita po ng Diyos about sa patungkol sa kanyang ebanghelyo, ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo na siya ay namatay, nalibingan sa pangatlong araw ay nabuhay namang muli. So sa hapon po na ito ay nawa ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat at sa biyaya ng Panginoon ay iniingatan tayo ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So sa hapon po na ito ay pag-usapan po natin ang 2 Corinthians chapter number 11 verse number 3. 2 Corinthians chapter number 11 verse number 3. So sabi po ng salita po ng Diyos that, "But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ." Okay, so makikita po natin dyan po mga kaibigan, mga kapatid, yung word na simplicity that is in Christ. So sa hapon po na ito ay pag-usapan po natin ang gospel or ebanghelyo, plain and simple. So because the Bible po mga kaibigan ay sabi po dito that there is simplicity that is in Christ Jesus. So sa kapanahunan po natin ngayon po mga kaibigan or mga kapatid ay kung magtanong ka sa isang tao or meron kang kakilala or kaibigan at tanungin mo sila kung paano sila naligtas. No? Paano ka naligtas or paano mo ba na nalaman ang iyong kaligtasan? So, I believe or kung iba po sa atin ay naka-experience na may tinanong tayo kung paano siya naligtas at ang isa sa mga sagot niya ay, "I have accepted Jesus Christ in my heart," or I have made Him Lord of my life. At meron naman pong iba, pag tanungin mo paano ka naligtas ay sasagutin kanila na ako'y nabautismuhan na sa tubig. At meron naman pong iba na nagsasabi ay ako ay nanalangin upang ako ay maligtas. All sounds good po mga kaibigan, yun po ay maganda pakinggan at pero isa po mga kaibigan isa po mga kaibigan sa pinakamahirap na malaman po natin is meron po ba talaga sa kanila or sa mga kaibigan natin or sa mga mahal sa buhay natin na akala natin sila ay ligtas na pero hindi po pala nila naintindihan ang simplicity ng ebanghelyo ni Kristo na kung saan ay yun lamang po ang siyang makapagligtas ng kaluluwa po ng tao. At makikita po natin po mga kaibigan sa salita po ng Diyos that sa kapanahunan po natin ngayon ay marami na pong mga nagtuturo, marami pong mga denominasyon na nagtuturo ng mga iba't ibang ebanghelyo or gospel na sinasabi po nila ay pag ikaw ay sumanib sa aming simbahan, ikaw ay maligtas. Pag ikaw ay sumunod sa 10 utos, ikaw ay maligtas. Pag ikaw ay nagbigay ng iyong tithes and offering, ikaw ay maligtas. Pag ikaw ay gumawa ng mabuti, ikaw ay maligtas. But the sad thing po mga kaibigan, ay niisa po doon sa minention ko, ay wala po doon ang sinasabi na ebanghelyo or ang tunay na ebanghelyo na kung saan po mga kaibigan ay makikita po natin sa salita po ng Diyos. So, let us be
careful na magbanggit po mga kaibigan or mga preachers or mga Christians na nagsi-share ng gospel. Ingatan po natin na mabanggit po tayo ng mga anumang mga bagay na contrary sa Word of God. But rather po mga kaibigan, present the Word of God with clarity and assuredness po mga kaibigan about the gospel of the Lord Jesus Christ. So makikita po natin po mga kaibigan in Romans chapter number 5 verse number 12. Romans chapter number 5 verse number 12. Again, this afternoon our topic is the gospel, plain and simple. Romans chapter number 5 verse number 12, sabi po ng salita po ng Diyos that wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So makikita po natin po dito mga kaibigan that ang kasalanan po ay naipasa sa lahat po ng tao by one man, that is Adam. Dahil po mga kaibigan sa disobedience na ginawa po ni Adan at saka ni Eva doon sa Garden of Eden, the consequence po mga kaibigan ng action po nila doon sa Garden of Eden is what we call sin. Okay? Mankind po mga kaibigan has an eternal destiny of condemnation and wrath to hell po mga kaibigan because of this sin po mga kaibigan. So, makikita po natin po mga kaibigan in Romans chapter number 26. Romans chapter number 6 verse number 23. It's a familiar verse po mga kaibigan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. No matter what good works one might do po mga kaibigan, kahit anong gawin po ng isang tao para ikaw ay maligtas, gumawa ka man ng mabuti, ikaw man ay magpamiyembro sa isang simbahan, ikaw man ay nagsisimba linggo-linggo, ikaw man ay faithful sa pagbibigay po mga kaibigan, no matter what good works you might do po mga kaibigan, we are still found sinners in the sight of our holy God. Bakit po mga kaibigan? Because God requires righteousness. Amen. That Satan requires unrighteousness, but the holy God who died for you, who was crucified for you and rose again the third day, po mga kaibigan, requires righteousness. At kahit po anong gawin po ng isang tao para sa kanyang kaligtasan po mga kaibigan, apart from the finished work of the Lord Jesus Christ, you are still found sinner in the sight of God. All unrighteousness po mga kaibigan ay those things po mga kaibigan ay gawain po ni Satan. We cannot be found righteous po mga kaibigan because for by God's law we are found sinners. Mababasa po natin yan in Romans chapter number 3 verse number 19. Romans chapter number 3 verse number 19. Romans 3 verse number 19. The Bible says that now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law. Okay? Again, in time past po mga kaibigan, sa tinatawag po natin na Old Testament, sa pamamagitan po mga kaibigan ng kanilang
pagsunod sa law, pag-obey sa law, ay doon po mga kaibigan makukuha po nila ang tinatawag na righteousness, which is of the law. Because sa kapanahunan po mga kaibigan ng Old Testament ay kailangan po nilang sundin ang batas ng Panginoon. At yun po mga kaibigan ang required ng Panginoon during sa Old Testament. But hindi na po mga kaibigan sa kapanahunan po natin ngayon ay hindi na po natin pwedeng gawin yon dahil ang Panginoong Hesukristo po ay namatay sa krus po mga kaibigan. At sabi po ng salita po ng Diyos po mga kaibigan that Christ is the end of the law. In verse number 20, makikita po natin dito that therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. So, makikita po natin dyan po mga kaibigan that kahit anong gawin, kahit anong sunod mo sa batas, walang anuman sa batas na yun ang makapag-justify sa isang tao. Verse number 21, but now, the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Sino yung righteousness na yon? Without the law manifested? Jesus Christ po mga kaibigan. Because in verse number 22, it will explain po mga kaibigan, even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, and to all and upon all them that believe. Amen. Sabi po mga kaibigan ng salita po ng Diyos that for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Ang righteousness po mga kaibigan sa kapanahunan po natin ngayon is already available po mga kaibigan once you trust the finished work of the Lord Jesus Christ, na siya ay namatay, nalibing, at sa pangatlong araw ay nabuhay na muli. At yan po mga kaibigan ang tinatawag po na gospel. Death, burial, and resurrection. Plain and simple. Ano ang gospel? Ano ang magandang balita? Christ died for our sins according to the scriptures, in that He was buried, in that He rose again the third day according to the scriptures. Plain and simple. The gospel po mga kaibigan can be found in the Lord Jesus Christ. Huwag na po natin po mga kaibigan pahirapan po ang ating mga sarili na sa tingin mo na kaya mong iligtas ang iyong sarili, sa tingin mo ang iyong relihiyon ay kayang iligtas ang iyong sarili, sa tingin mo ang iyong mabuting gawa ay kayang iligtas ang iyong sarili, sa tingin mo ang iyong pera ay kayang iligtas ang iyong sarili. Mga kaibigan, ang sabi po ng salita po ng Diyos po mga kaibigan, meron pong isang tao ang siyang nagbayad na ng ating mga kasalanan. Siya ang nagbuhos ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo para tayo tubusin sa ating mga kasalanan. At sabi po mga kaibigan, salita po ng Diyos that in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins po mga kaibigan. There is redemption po mga kaibigan by the blood of the Lord Jesus Christ at the cross of Calvary po mga kaibigan. Mga kaibigan, salvation po is through the finished work of the Lord Jesus Christ po mga kaibigan. Kaya po mga kaibigan, sabi po mga kaibigan ng salita po ng Diyos sa 1 Corinthians chapter number 1 verse number 21 po mga kaibigan, that for the preaching of the cross po mga kaibigan is the power of God unto salvation. Kaya po mga kaibigan, titignan po natin sa Romans chapter number 3 verse number 24, sabi po dito, being justified freely
by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Amen. Amen. Romans chapter number 5, verse number 1. Romans chapter number 5, verse number 1. Sabi po na salita po ng Diyos po dito sa Romans chapter number 5, verse number 1. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Verse number 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. Justification po mga kaibigan can only be found in the finished work of the Lord Jesus Christ. So the moment you believe the gospel, His death, burial, and resurrection, ay nagkaroon ka po ng kapayapaan diyan sa Panginoon. Ang lahat po ng mga tao na hindi pa ligtas sa kapanahunan po natin ngayon ay ang puot po ng Diyos ay nasa kanila at sila po mga kaibigan ay kaaway po ng Diyos unless they will believe the gospel, His death, burial, and resurrection, and the moment you got saved po mga kaibigan ay nagkaroon ka ng peace with God. At ang peace with God na yun ay siyang magdadala ng reconciliation sa iyo sa Panginoon. Amen. Sabi po mga kaibigan ng Colossians chapter number 2 verse number 14. Colossians chapter 2 verse number 14. Sabi po ng salita po ng Diyos that blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way and nailing it to His cross. Amen. By the preaching of the cross po mga kaibigan, we are delivered from the bondage of the law. Amen. Ang law po mga kaibigan ay inabolish na po ng Panginoong Hesukristo doon sa cross ng Kalbaryo. At ang law po mga kaibigan na siyang nagko-condemn ay hindi na po mga kaibigan yun makapag-condemn po sa atin, kung bagkos ang makapag-condemn po mga kaibigan sa isang tao ngayon ay ang isang hindi pagtiwala sa kasapatan na ginawa ng Panginoong Hesukristo mga kaibigan. Binayaran na po lahat ng Panginoong Hesukristo ang ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Past, present, and future. Kaya po mga kaibigan, ang provision ng Panginoon sa kapanahunan po natin ngayon para sa kaligtasan ng ating kaluluwa, walang iba kundi ang Panginoong Hesu Kristo po mga kaibigan. In Ephesians chapter number 1 verse number 7, we receive forgiveness and redemption by the shed blood of the Lord Jesus Christ. Amen. In Ephesians chapter number 1 verse number 13, basahin po natin in Ephesians chapter number 1 verse number 13. Sabi po dito, in whom you also trusted, after that you hear the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Amen. The preaching of the gospel or the preaching of the cross po mga kaibigan procures eternal life to all who will trust solely in its atoning work of Christ po mga kaibigan. At sabi po mga kaibigan, sabi po na salita po ng Diyos sa Romans chapter number 4, Romans chapter number 4 verse number 5,
Sabi po ng salita po ng Diyos, but to him that worketh not, but believeth on him that is justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. So makikita po natin po mga kaibigan dito po that replacing religious works or law or special holidays or baptism po mga kaibigan with the cross requires a complete faith that Christ did po mga kaibigan doon sa cross ng Kalbaryo. Kahit anong gawin po mga kaibigan ng isang tao para ikaw ay maligtas without acknowledging po mga kaibigan ang kasapatan na ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo ay walang po yung halaga. Subalit mga kaibigan, ang kasapatan lamang po ng Panginoong Jesucristo ang siyang makapagligtas po mga kaibigan ng kaluluwa po ng isang tao, kaluluwa po ng mga mahal po namin sa buhay na wala pang katiyakan o wala pang kasiguraduhan na pag sila'y namatay ay pupunta sila sa langit. Kaya po mga kaibigan, palagi po inuulit po mga kaibigan na salita po ng Diyos na lahat ng mga tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian po ng Diyos. At sabi po mga kaibigan ng salita po ng Diyos that there is none righteous, no, not one. Amen. Regardless of your professional position po mga kaibigan, accomplishment, titles you have achieved in life po mga kaibigan, or who you may think you are, God's word says you are a sinner if you are not saved po mga kaibigan. God's word says you are a sinner who falls short of the glory of God po mga kaibigan. We are all sinners po mga kaibigan who deserves the wrath of God because of the sins that we have committed. Therefore, we deserve to spend eternity in hell. However, there is good news. Amen. Sabi po mga kaibigan ng salita po ng Diyos sa Romans chapter number 5, verse number 8, that but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. At sabi po mga kaibigan that ng salita po ng Diyos that Christ died for us. The good news po mga kaibigan is that we do not have to spend eternity in hell because of our sins. The Lord Jesus Christ chose to suffer the anguish, torment, and pain of God's wrath against our sins when He died in our stead at Calvary. Amen. He died as the only sacrifice that God will ever accept from you and me. Jesus Christ was made sin for us. He who knew no sin, so that we may freely have eternal life with God the Father and with His Son. God the Father was satisfied by the offering of His Son, the Lord Jesus Christ, at the cross of Calvary. At mababasa po natin yan sa Isaiah chapter number 53. Moreover, brethren, I declared unto you the gospel, by which also ye are saved, how that Christ died for our sins, and He was buried, and rose again the third day according to the Scriptures. Ladies and gentlemen, what I have just read, that is the gospel, plain and simple. Christ died for our sins,
He was buried and rose again the third day according to the scriptures. That is the gospel that saves a soul from eternal torment in hell. It is the good news of salvation. In John chapter number 17, verse number 3, the Bible says, in this life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Amen. Eternal life po mga kaibigan is through believing His death, burial, and resurrection po mga kaibigan of the Lord Jesus Christ, and that is suffice, that is enough po mga kaibigan to save your soul. Your eternal life can begin right now po mga kaibigan. If you make the choice po mga kaibigan. Kung ikaw po ay nakikinig ngayon at hindi ka paligtas, once you believe the gospel that Christ died for your sins, He was buried, and He rose again the third day, once you believe that to be enough, to be sufficient po mga kaibigan for the salvation of your soul, your eternal life will begin right now po mga kaibigan. Amen, amen, amen. Why not settle the issue where your soul will spend your eternity today? Amen. Why not settle that question right now kung saan pupunta ang iyong kaluluwa? Amen. Trust Christ that He died for you. He was buried and rose again the third day po mga kaibigan for our justification. That is the gospel, plain and simple. Christ died for your sins, He was buried and rose again the third day according to the scriptures. Bakit po hindi po natin paniwalaan yan ngayon? Once you believe that, once panampalatayaan natin yan na yan ay sapat na para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa, ang buhay na walang hanggan ay mag-umpisa ngayon once na ikaw ay magtiwala sa kasapatan na ginawa ng Panginoong Hesus Kristo. Muli, maraming salamat po sa pakikinig po ninyo sa hapon po na ito. Ako po si Brother Dan ng A People for His Name Baptist Church at ingat po tayong lahat. To God be the glory.